nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba ang presyo nito sa cash at hulugan. Okay? So sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng update ng Hero 125. Ito po yung bagong muka ng Hero 125. And sa tingin nyo, sulit nga bang bumili nito? At para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. So ayun na nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle itong Motoposh Boss 125? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga best no, ito nga po ang updated na design ngayon ng Skygo Hero 125. Meron silang bagong nilabas ngayon at may dalawang unit dito na dumating. So kulay black sila and may decals na kulay yellow. May lining dito, may yellow din dito. So ayan, kung mga naghahanap ka ng pang trail bike, pwede ang isang to. Naka dual sport na rin naman yung gulong neto. And update dito, syempre nakita nyo naman na sa walk around, pero papakita ko pa rin sa inyo no. So ang nabago dito ay yung kanyang panel gauge na digital na siya, pero medyo kakaiba lang, medyo weird lang sa paningin ko yung kanyang yung kanyang digital panel, kasi nga ang liit ng digital niya, tapos kakaiba talaga eh, parang robotics na, parang si Cyclops yata to. So syempre yung kanyang headlight is naka bulb type pa rin or halogen bulb, pero sana nag-upgrade na rin sila ng LED, and then sana din dito sa kanyang taillight is nag-upgrade sila ng LED. So ano ba yung mga nabago pa rito? Yung decals niya, gumanda yung decals, mas naging sporty looking. Meron pa rin naman tayo ditong guard or lever guard, 'di ba? Pag mga high speed kasi eto, napipigilan nito na hindi masaktan yung ating mga kamay. Tapos naka-upright position. Okay, so upuan natin. Ang dami nating sat-sat. Kung nagtatanong kayo anong specs nito, nandyan sa screen nyo yung specs niya, full specs ng isang to. Okay, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand, medyo nakahiga siya. So ayun ang mga boss no, available nga po dito ng dalawang unit din ng bagong Boss 125 ng Motoposh. Meron silang dalawang kulay black. Napansin natin dito is yung decals niya nandito na lang sa side na to. Okay, so hindi ko pa rin alam kung ilan pa yung available na colorway nitong Boss 125, pero available po rito ng kulay black na glossy. Ayan, dalawang unit po yan. So ayan, sa mga nagtatanong ano yung specification nito, nandyan sa screen nyo, nasa may side ng screen nyo. Okay, para at least dun sa full specs ng mga nagtatanong nito. So upuan natin, ganito ang itsura niya kapag naka side stand. Para sa 5'2" na kagaya ko, abot ba? Abot ba natin ng Boss 125? Yan, so napansin natin dito, bukaka din siya. Same nung sa last time na Typhoon. Okay, bukaka din siya, pero magaan yung motor, tsaka wide. Naka-wide yung ano niya, handlebar niya. So malaki ang sakop niya rito. So yung sakop natin na kailangan natin i-maintain yung ito. Okay, so ganun yung ano niya, hindi katulad ng mga ibang motorcycle, parang maliit lang din, ganyan. Pero okay, 5'2" ang ating height. Abot ba ng 5'2"? Unang upo, maganda agad yung ating foam na ginamit dito ng Skygo. Okay, sobrang lambot niya. Tapos ayan, kung pang trail nyo to, pwede. Malambot to, ang lambot ng shock. Ayan, napakalambot. Pang ADB yung kanyang feels. Alam niyo yan? Gets niyo yan? Alam niyo yan? Pang ADB yung ano niya, yung feels niya. Ayan, maganda. I-rate natin yung shock niya, nasa 9/10. Tapos yung sa likod, maganda rin. Same. Okay, so wala namang perfect na shock. Turning radius niya, malawak din. May space pa tayo rito. Okay, para sa legroom natin, malawak din. May space pa tayo rito. Sa mga gamit natin dito is pwede nating ilagay. Tsaka kagandahan na ginawa dito ni Skygo, ito matte finish, parang scratch resistance. Kasi yung iba kasi ginagawa dito ay
ilalagay ng gamit, tapos nagagasgasan yung fairings natin dito. So yun, at least dito matte finish na parang scratch resistance. So sa upuan pang long ride, good sa akin to kasi nga malambot, sobrang lambot niya. Ayan o, sobrang lambot. Kahit sa OBR malambot. Ang ano ko lang dito, comment ko lang dito dahil hindi naman ako sanay sa semi-automatic. Semi-automatic po kasi ang isang to. Okay, wala silang nilabas na declutch. Pero sana maglabas sila ng declutch. Kagaya ko, hindi ako marunong mag semi-automatic. Parang feeling ko hindi ako safe pag hindi ako naka-clutch. Alam niyo yun? Pag nakahinto. So, yun lang naman. Para sa akin lang naman yun. Pero yun nga, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Dito sa may Skygo Baliwag branch, available po yan. Or kung saan mang Skygo na malapit sa'yo, puntahan mo na lang. Available na po ito nationwide. Okay? So sa presyo niya, makikita niyo naman sa screen kung magkano nga ba ang presyo ng isang to. Ayos na ayos yan, diba? So para sa mga nakabili na nga pala nito, paulit-ulit kong sinasabi, i-share nyo dyan sa comment section ano yung mga naging experience nyo, bad or good man yan. Para at least ma-share natin sa Skygo or Monarch, diba, na kailangan nilang i-improve ang isang to. Diba? Open naman tayo sa criticism, pero ito malawak. Kagandahan din is yung kanyang headlight is naka LED na rin naman tayo rito. May handle grip guard, parang grip na ano dito na harang or guard. Okay, so handle guard, parang hindi ko alam kung ano tawag doon, comment nyo na nga lang. Ayan, so sa kanyang shock, ayan, malambot. Okay, rate natin ng mga 7.5/10. Sa likod din mga ganun din, same lang yung rate natin dito. Pero turning radius malawak din siya, pero may space pa tayo rito para sa legroom natin. May space pa tayo dyan. Okay, so magaan yung motorcycle. So sa tingin nyo, sa mga ganitong mga pang beginner, pwede kaya to. Pero ito kasi is semi-automatic, hindi siya declutch. Okay, semi-automatic siya. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ng Motoposh Boss 125? Comment nyo naman yan. At doon sa lahat ng mga nakagamit na ito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano yung mga nag-experience nyo, ano yung mga naging issue nyo, para at least aware din yung iba na gustong bumili ng ganitong motor. So yun lang, sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos yan. Center stand natin. Okay, madali din ba siyang i-center stand? Kasi may mga motorcycle talaga na mahirap i-center stand. Pero ito okay naman, goods naman siya, magaan din. Let's go! Ayos. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget at trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang